how do you feel about it, sir? Sorry? How do you feel about it na ganun ang nangyari kanina? Nothing. We are not copy to call. This is a numbers game. They have the numbers. You know, just for the record, the LP supported Senate President Coco Pimentel when we organized the 17th Congress. That's on record. We offered him 6 votes at that time, and part of the reason, part of the votes that he got, the first 13 votes included 6 or 7 from the LP and its allies. So, do you see them being ungrateful? That's the reality of politics. Or the Senate President did not fight for you? No. Well, again, I said, this is part of our life in the Senate. Sir, barely a year pa lang po. Sorry? Sir, barely a year pa lang po sa 17th Congress pero may mga major organizations now. What does it say about the leadership of Senator Coco? I would rather leave that to those who reorganized us out of the Senate to answer. So, wala pala silang utang na loob, sir. Sir, automatic, so no, wala na, hindi na kayo maging member ng CA, no? You will not... No. The CA membership is based on a party affiliation. There's nothing to do with that. And so is the membership in the SET. It's based on party affiliation. So, sir, from here on, We are in the minority. will there be tougher scrutiny of bills being... There has always been scrutiny, whether we are part of the majority or part of the minority. We will always scrutinize the bills that are being presented. We make life harder for them. We will do our job as a senator. Sir, parang hindi nyo, sir, na-anticipate kasi mukhang, di ba, nagbilang na sila, may 8 sila. So, hindi nyo na-anticipate na darating dito sa ganitong point. Bilang ko na yan. Matinintay niyo pa, sir. So, hindi rin kayo Bilang ko na yan. hindi na rin, sir, kayo natapatan yung number, nagbilang pa. Wala nang ganang That's, the majority decided, so be it. When we become part of the majority, ganoon din yan. So, it's just a numbers game in the Senate. Okay? Pero sir, hindi But ano, in so far, pero wala naman sir abiso kung yung Constitutional Amendments Committee kukunin mo, wala rin it's sa inyo. always, the chairmanship in the committee is always the will of the majority. It's up to them what they want to do with it. Thank you, sir. Okay? At LP Coalition na mga senador, tinanggalan din ng committee. So this is all, ito ay kasama sa plano dahil hindi komportable ang mga administrasyon sa aming pagiging kritiko sa ilang mga bagay. Inilalabas ang palagay nating hindi tamang mga patakaran at polisiya. Parang ang gusto ata administration right or wrong, no? Na hindi naman din tayo papayag sa ganun. So ito ang tinutulan din natin ng EJK at itong Marcos Berian at dahil nga rito nakita siguro ng administrasyon na panahon na para kami ay tanggalan ng mga committee nito. So, may kamay Malacanang sa nangyari, sir? Basta, alam mo, Malacanang, administrasyon, isa lang yan, di ba? Isang ano yan, meron silang mga allies dito, meron silang kaalyado dito sa Senado, at lahat yan ay tumatugma. So you felt betrayed by your colleagues who voted to... Hindi. Alam mo, So how do you nakadalawang term na ako, pangatlong term ko na ito. So, we saw it, we saw the writing on the wall. Ika nga, na talagang hindi sila papayag dahil sa ating pagiging, sa ating pambabatikos sa ilang mga patakaran ng pamanan, lalo na dito sa
extrajudicial killings, pati dito sa death penalty, kasama din yan. Tapos yung mga botohan sa Senado. No? If you will remember, kami yung bumoto na kailangan si Las Cañas ay imbestigahan ng Senado. Merong ilan sa majority na talagang sa administrasyon na hindi natuwa yan. Bago nun, yung pag-imbestiga ng immigration, initially ayaw imbestigahan yan. Kung maalala ninyo, ayaw imbestigahan yung corruption ng mga deputy commissioner na konektado rin sa Malacanang. Kami rin ang nagtulak na magkaroon ng investigasyon dahil nga nire-refer sa Committee on Civil Service, pero sa huling banda, nag-hearing din, no? Ang Blue Ribbon Committee. Napalagay natin hindi mangyayari kung hindi kami nagtulak na magkaroon ng investigasyon doon. Sir, anong next move ng minority or what can be expected of the Well, minority? nag-usap kami kanina ni Senator Trillanes, Senator Drilon, myself, Senator Bam. Of course, we will have to get the manifestation ni Senator De Lima, and we'll take it from there. Initially, sinabi on the floor ang magtatayong minority leader ay si Trillanes. And nung nag-usap kami, sabi namin lahat, no? We will find a consensus. Actually, nagpapasahan kami. Kung ikaw na. Si Frank pinasa sa akin, ako pinasa ko kay Bam, si Bam pinasa ulit kay Trillanes, si Trillanes pinapasa sa akin. So, parang basketball, hindi. So, sino likely na? Wala pa. We will see. At least, makikita mo na walang nag-aambisyon, no? At lahat ay willing to give way. So, magandang simulain yan. Sir, with this development, what does it tell you about the leadership of Senator Pimentel? Well, obviously, he has to toe the line. Ang concern natin dito talaga yung independence ng Senado. Ito ba ay nakukompromiso na? Dahil sa napakaraming taon, the Senate has always been a bastion of independence, no? And a check and balance sa ating executive department. So, yun ang concern natin. Nawawala na ba ang pagiging independente ng Senado at magiging sunod-sunuro na lang ba ang Senado sa exekutibo, no? Anong pakiramdam niyo, sir? Basta hindi kami papayag. Pero, Susuportahan natin pa rin yung mga palagay natin patakaran ng makakatulong sa bansa at sa ating mga babayan, pero tututulan natin yung mga patakaran na palagay natin na hindi tama. ano compromise ang independence ng Senate ngayon? Yes or no? Well, alam mo, itong administrasyon kasi na ito, hindi sanay sa kritisismo at mga batikos eh. So, siyempre may epekto rin yan sa Senado, lalo na doon sa mga sabihin na natin ayaw, no? Na banggain o ayaw bumatikos dahil baka sila ay malagay sa alanganin, no? So sa atin, kasama ito sa ating trabaho. Wala namang perpektong administrasyon. Lahat ng presidente ay nagkakamali at lahat ng presidenteng na katrabaho natin at nakasama natin at naging tinutulan natin, lahat sila may kakulangan. Kaya nga nandyan ang Senado, nandyan ang judiciary para magkaroon ng check and balance, no? Mababantayan ang kapangyarihan ng bawat isa para hindi nagkakaroon ng pang-aabuso. So, saan na-compromise naman yung independence ng Senate? Saan nangyari niya? Well, it is disturbing. No? Itong latest development ay very disturbing dahil sunod-sunod na yan. Kinulong si Senator De Lima, tapos tinanggalan tayo ng ating mga komite. Pero
Saan ang kasunod yun? Kung sunod-sunod. Ano kasunod nito? Well, yung ito pang isa, yung hindi lang after kinulong si Senator De Lima, tinatakot na si Senator Trillanes na siya naman ang susunod na ikukulong. Si Piling At ito ay talagang sa aking palagay walang talagang hindi tama yung ganyang klaseng bitiw na salita na nanggagaling sa Department of Justice Secretary. Siguro kung nagmamarcha sa kalye yan, o kaya isang leader sa barangay, o kaya leader sa mga NGO, pwede yan. Pwede niya sabihin yan. Pero pag ikaw ang Secretary of Justice, bakit mo tatanungin sa publiko kung sino ang dapat isunod na ikulong? Meron tayong sistema ng katarungan, meron tayong due process, meron tayong impartial trial, na lahat yan ay karapatan ng ating mga mamamayan that these are enshrined sa ating saligang batas. So, what time did you learn that there was a caucus or you know in advance of that? Pagdating ko na lang dito, although last Saturday, nag-usap na kami ng Senators Drilon, Ontiveros, and Aquino, at sinabi nga namin at nagkaroon kami ng understanding and na maaaring dumating sa ganito. So tinatanggap natin itong pangyayaring ito, hindi kasama ito sa larangan ng ating pagseserbisyo. Pag tayo ay naninindigan at hindi nagsusunod-sunuran, mangyayari ito. At this will not stop us from speaking out. Baka nga mas mapalakas pa ang hanay. Mas mapapalakas na nga ang hanay ng minority dahil dati 3, ngayon 5. At least, I think, if only for that, this is a good thing. Hindi ka sa part dito ng plan para ma-delay or maharang yung pag-testify ni Ms. Cañas? Wag sana. No? Tingnan natin, dahil ang commitment nila ay mag-hearing base sa boto. No? Unless pagkatapos ito, humingi sila ng panibagong boto. Wag naman sana dahil anong nangyari rito? Nung una, nag-desisyon, oo, tapos mamaya magbabago, ay wag naman sana. So, ano masasabi niyo, Baka sir? sabihin, nag-desisyon na ilalabas, tapos biglang katakataka, biglang nagbago isip. Anong dahilan nun? Sinong pinoprotektahan doon? Bakit gustong itago ang katotohanan? Huwag naman sana. So, babantayan natin yung Las Cañas testimony na yan dahil ang desisyon sa caucus niyan, dapat marinig ang kanyang testimony dahil ng free higher education, ng feeding program para sa ating mga kabataan, pagpasa ng COCO levy, tulong-tulong tayo. Pero sa mga bagay-bagay na hindi tayo sumasang-ayon, payagan yung debate, payagan yung palitan ng kuro-kuro. That was our, yun yung aming deal, kumbaga, sa pagsuporta sa mayorya noon. Ngayon na tinanggal na kami sa aming mga komite, palagay ko, hindi na yun yung gusto nila, no? Now, So, mensahe ito na don't go against the president. palagay ko, I think klaro naman yun na kapag mag-umarcha ka sa EDSA at sasabihin mo kailangan panatilihin yung demokrasya at kalayaan sa ating bayan, masasampulan ka talaga. At yun na siguro yung nangyari sa amin. Pero sir, si Senator Recto, Liberal Party member siya, yun nga, wala siyang sinasabi against the administration. Pero bakit siya ang pro-tem? Well, kailangan nyo siyang tanungin tungkol dyan. Pero masasabi ko na lang, yung mga natanggal ngayon sa kanilang mga committee chairmanships, kami rin yung nandun sa selebrasyon nung Sabado. We were also all present there. At dun nga sa mga interviews doon, sinabi namin na mahalaga yung demokrasya sa ating bansa, mahalaga na may kabilang boses na nakikinig yung ating taong bayan, na pinakikinggan yung taong bayan, because demokrasya tayo. And maybe, because of that, after a few days, ayan na, tanggal na kami sa aming chairmanship. Do you think it's time na mag-minority na kayo? Do you think it's the first Well, time? here it is, no? Alam mo naman dito sa Senate, iba-iba talaga yung botohan dito. Hindi siya laging minority-majority, no? In fact, pagdating nga sa death penalty, halo-halo yung mga tutol dito. We've always said what we want to see is an independent Senate. Isang Senado na independent sa pamumulitika, can go cross-party pag kinakailangan, can support reform pag kinakailangan, at kung kinakailangan magdebate, magdedebate. That has always been what we wanted, kaya kami sumama sa majority. But now that they're taking us out, maybe, sa tingin ko, ayaw na rin nila nun. Diba? They want to see
a majority and minority na along party lines talaga. Sir, did you have an inkling na magkakaroon ng reorganization? Earlier today, may mga narinig-rinig kami. Palagi ko baka kayo rin narinig-rinig Kasi na right rin. after the motion of Senator Pacquiao, all of you seconded lahat po kayo. Well, narinig na rin namin that it might happen today. Of course, alam mo yung committees na yan, hindi lang naman yan basta-bastang binibigay eh. I chose the Education Committee because may plano kami, may reforma kaming gustong itulak. Thankfully, Senator Escudero seems to be intent in pushing the same reforms, no? But it's not a light matter because you put a lot of effort, you work for these bills, iniikot mo yan sa buong Pilipinas, humingi ka ng suporta sa iba't ibang sektor. Those bills are important and para sa akin, at least kahit wala na ako sa majority, alam ko naman na itutuloy nila yung mga batas natin sa free higher education tsaka sa feeding So programs. did you have, nagkaroon ng parang discussion among yourselves? Wala actually. Medyo we just saw each other again. And here's a floor, but pagdating namin, na-confirm na rin nga namin na mangyayari yan. Ba't hindi pa nag-object, sir? Because rule of the majority yan eh. Sila yung mas nakararami at ganoon talaga dito sa Senado. Kapag kayo yung nakararami, kayo yung nasusundan. There's no point crying foul about it because that's really how things are here in the Senate. No? Ganoon talaga yung politika dito. Ang masasabi ko na lang is initially, we joined the majority because we wanted an independent Senate. Yun yung pinakahiling lang namin kay Senator Pimentel. Sana manatiling independent yung ating Senado. Pero ngayon na yung mga tumututol sa iba't ibang mga pulisiya, sa totoo lang, hindi pa nga lahat ng mga pulisiya sa iba pa lang, tinatanggalan ng chairmanship. Palagay ko, iba na talaga yung gusto nilang mangyari. Sir, para bang nagiging rubber stamp? I hope not. I hope not. And I think my colleagues naman will not allow that. But it's pretty clear that if you're vocal on some of the policies of the current administration, talagang may consequences yun. At ito na nga yung consequences na yan. And as I said earlier, kung yung kapalit ng pag-commemorate ng EDSA celebration, kung yung kapalit ng pagtutol sa mga patayan na nangyayari sa ating bansa, matatanggalan ka ng komite, I gladly pay that price. Do you see a stronger minority? Well, the interesting thing is our party, our stances on issues have not changed. We're still against the death penalty. We're still against the lowering of the age of criminal liability. We're still in favor of a number of the bills that we filed, and a number of our colleagues are also in favor of that. So palagay ko yung major dito yung chairmanships, but in terms of policies, I think it will roughly be the same. Okay? Salamat. Thank you. Good luck, sir. Thank you.